Okay, unang pangutana. Kapilada ko na dunggan ganin nagibalik-balik nga wala mo nagmatter sa pangalan kaya ang gusto ninyo mabasa. So admitido mo karon nga ang Seventh-day Adventist di gyud na mabasa sa Biblia. Wa pa mahuman mo usa ka minuto. Tiwas. Ayaw pagbuot. Ayaw pagbuot. Moderator's time. Ihunong na ko eh. Bro, tubaga na, tubaga. Sige, tubaga. Tubaga na, bro. Bang pangutana. Ayun. Loading. Osab ang pangutana. Kadali lang ha. Kadali lang. Bro, kay ako namang gong gi-cancel ang running time. Ibalik na ko sa 10 minutes ang iyang oras ha. Kay ipausab man ang pangutana. Okay. Bro, RG Sino, balik ka imong pangutana, balik okay. Imong oras kay mo'y pinakaunang pangutana o pinakaunang balik sa pangutana. Go ahead, bro. Kanina, sa 10 minutos nga baro, grabe, ag-admitar gyud ninyo nga wala mo nagmatter sa pangalan. Nagpamatuod man mo mabasa sa Biblia. Admitido mo karon nga ang Seventh-day Adventist Church dili gyud na mabasa sa Biblia. Okay, tubag na ko. Ang doktrina maoy tanan. Objection, Mr. Moderator. Objection, moderator. Kadali lang. Na objection sa moderator. Bro, na objection sa moderator. Muhatag-tag 20 segundos. Sumala sa atong nasabutan. 20 seconds, imuhang objection time, brother RG Seno. Go ahead. Ang ruling, klaro kayo. Ang question categorical, it must be answered categorically. Ang question simple kayo eh. Admitido ba mo karon nga kining maong gitawag og Seventh-day Adventist Church wala og dili nakasulat sa Biblia? Sakto sayop. Okay, naay categorical natin. Counter objection. 20 seconds, bro Rames. 20 seconds. Go ahead. Ang pangutana ni RG Sino, dili mao ang gipamatud-an karon. Kung mangutana man siya ana, sunod debate na po. Mr. Kaya Moderator. dili mao na ang last tema. Klaro ang tema eh. Lihis. Sige. Sige, lihis. Klaro, si Adventist. Mudinay pag yun. Okay? So, moderator's time, nihatag og verdict ang ato ang mga moderators. Bro, uyon ang mga moderator nga kinahanglan tubagon nimo ang iyang pangutana. Categorical, palihog tubagak, uyon baka o dili. Moderator, tubagon ang sumala sa among gibarugan. Point of order, Mr. Moderator. Pagpatubag anang pangutana niya nga dili sumala sa among gibarugan, dili may motubag. Bro, balikon ako. Sumalas tema. Nihatag na og verdict ang mga moderator uyon tanan nga ang pangutanan ni Brother RG Sino kinahanglan nimo tubagon. Kay kung dili mo deklarami og next question kay wala tubaga ang pangutana. Mr. Moderator, na ako'y panahon sa pag-object. 20 seconds sa taganti ka. Ang tema mga kaigsunan, dili pangalan Seventh-day Adventist. Point of order, Mr. Moderator. Ang gibarugan karon. Ang batasan sa matuod nga Point of order. iglesia, mao ang topiko karon. Busa ang pangutana ni RG Sino, gawas sa out of order sa atong tema. Okay, moderator's time. Moderator's time. Nihatag og verdict ang mga moderator. Matod sa atong rules, kinahanglan mutahod sa moderator. Bro, for the last time, kinahanglan ka mutubag kay uyon ang mga moderator. Gibutuhan sa mga moderator nga kinahanglan nimo tubagon ang iyang pangutana. Tubagon. Ang Seventh Day, mabasa dili. Categorical question. Uyon o dili? Mabasa ba daw ang Seventh-day Adventist? Uyon o dili? letra por letra. Palihog kog balik sa pangutana, naka-time post ta. Paminaw. Final na ni ha? Final na ni. Lagi. Bro, balik ka ang pangutana, naka-time post ta. 9 minutes and 29 seconds. Sir, ang ako ang pangutana, simple kayo. Seventh-day Adventist Church, letra por letra. Alag-alag kalag atong ipabasa na. Letra por letra, yun.
Balik ko na ko ha. Nagruling na ang moderator. Basahon mo karon sa Biblia, kapitulo, bersikulo, nga na ay 70 Adventist Church. Gitubag na nako kaniha. Naawala. Ang pagtulunan, oy naa. Mr. Moderator. Oy naastima. Bro, categorical. Pangalan. Bro, categorical bro. Naata sa atong rules and regulation. Sa rules, basaha ang tema, Mr. Moderator. Okay. Basaha og nasulod ba? Maaring sagutin ng diretsahang oo at hindi ang mga sagot, ngunit maari itong i-qualify. Kung maoy Bro, paminaw sa muhatag sa kag categorical answer yes or no. Paghuman 1 minute, yes or no. Moderator, out of rolling na ka. Okay, moderator's time. Wala, nihatag na og final warning ang moderator. Mabasa. For therefore, we declare next question kay wala Next tumagang question. pangutana. Ano pa ang Seventh Day Adventist na establish noong 1863. Ano malungkot sa tungbigo? Tayo pagkadali, brada. Hindi ninyo nga no, Ano tayo sa kanina, di kinatinubukan. pangitaan na itong mabasa, as Kinatinubukan. sa Biblia, dili Diyos di makabasa. Di, ikaw Karon, makabasa. karon kitugaanan ako ki ang Biblia, ang presentasyon sa Biblia, dili lang kay kitawag ko sa kasetas ang pagtudlo kay wa sa Yun yan, nabasa ba nimo? Nabasa na gani. Asaw sa kasitas. Oo na. Check na to. 17:3. Sino? Ang amahan Diyos. Kulang. Kulang ko na ilang Diyos. Isa pa. At kahuman, ono na si Otso, ang anak Diyos, duha na. Kulang pagyabon. Sunod, buhat bubuhat 5 ang Espiritu Santo Diyos, kompleto na. Kumplito sa. Na po si Mr. Alinton. Okay, sige po. Magandang gabi po sa inyo, Mr. Alinton. Magandang gabi rin, Sir RJ. Pwede ko po mamalaman kung ano po yung sektang inaaniban po ninyo, sir? Iglesia po, Iglesia ni? Cristo. Yung kay Manalo, nang naparehistro noong 1914? Kayo lang po may sabi niyan, hindi ang Ay, Biblia. hindi po. Sa gobyerno po yan eh. Bakit ipinarehistro ni Manalo doon sa gobyerno kung wala yan sa Biblia? Na dapat ipaparehistro yung iglesia. Para Diba? hindi tawagin kolorum. Kaya So ibig sabihin, tama po pala yung sinasabi na itong iglesia ni Cristo ni Manalo ay subject po siya sa batas ng tao. Tama po ba? kailangan sumunod sa batas ng tao kasi hindi po yung iglesia po ang pinag-uusapan po natin dito is about yung iglesia. So kung titingnan po natin, before po kayo magtatanong, gusto ko lang po klaruhin po So kung titingnan po natin, so ang Iglesia ni Cristo ni Manalo ay isa po siyang institusyon na kay Cesar, hindi po sa Diyos. Kasi ibinigay po siya sa Diyos, kay Cesar hindi po sa Diyos. Pasakop sa gobyerno. Kasi ay hindi po individual. Sa citizenship po yan, Mr. Alinton. Babasahin po natin Romans chapter 13. Sa ano po yan sa individual po yan Bilang mga citizens po tayo sa isang bansa. Pero ang in terms of iglesia, wala po tayong mababasa na included po yan ang iglesia. Sa inyo na yung paniniwala niyan. Kaya nga tinitingnan po nga natin kino-correct nga po natin di ba? Kino-correct na po natin kung saan ba ito pa sino bang tinutukoy dito. Kasi puro lang kayo claim ng claim. For example, Iglesia ni Cristo ni Manalo, pinarehistro. Yes po. Magtatanong po kayo ngayon. For example, teka po muna, Mr. Natoy. Teka po muna. For example, itong kay tinatawag ng Manalo, 'di ba? Katuruan na Iglesia ni Cristo ni Manalo na kapag hindi mabasa, hindi paniniwalaan. Pero wala naman po tayong mabasa sa Biblia, kapitulo at bersikulo na sinabi ng Panginoon na dapat iparehistro ang iglesia. At wala din po tayong mababasa na pangalan ni Manalo para magiging siya po yung gagamiting kasangkapan para iparehistro po yung iglesia. Pero may hula diba? po. Wala. Claim nyo po yan Claim nyo po yan. Yung sinasabi nyo pong hula-hula, claim nyo po yan Wala po kayong ebidensya po niyan. Bakit po kasi yung mga claims po ninyo sa biblical and historical na presentation ay talagang wala po kayong baseless po yan kumbaga. Sige. Unsay pa yung Mangunang ni Kristo bago siya mikayab og langit
sa iyang mga paan, sa iyang mga tinunan, diba 12 man to sila. Ang isa dito na protestante, si Judas. Muna ang mga patron sa protestante, si Judas. Ano man kay kinaiya man sa ni Judas ang protesta. So muna katong mga nagprotesta sa simbahang Katolika, patron nila si Judas karon. Ang pahimangno ni Kristo sa iyang mga apostol una moabot ang panahon ay mga bini nga mga propeta. Ay mga bini nga magtutudlo, magbitbi sa iyang ngalan, magwali may tumag sa iyang ngalan, itudlo gamito ng iyang ngalan magayong mga masakiton. Kanya pagkauman pero ingon si Kristo wa ko makailan nila. Muna ingon Kristo pagbantay mo. So muna ang mga apostol ipadala ni Kristo sa tibuok kalibutan with the warning nga bantayan mo ang mga tawahan at puro pud ni gabit og ngalan. But pasabot puro pud gakudlo sa iyang gitawag og pulong. So nasi pahimangno nga isang iyo ang maayong balita, ikaduha na pud si warning na bantayan tong mga mining nga mga propeta o mining nga mga magtutudlo. So ibig sabihin nagtudlo sila. Nasa Nagtudlo tong mga disipulo. atong apostoles yung ilang mga disipulo, siyempre kay mo man isugo ni Kristo itudlo ang tanan nga akong isugo ninyo. Panlakaw mo sa kalibutan. Parang libod na butang diha kayo niya diha. Panglakaw ka mo. Pag imo mo mga Ginunaan. niya. So gikan sa mga disipulo sa ato kaya karon sa itong buhaton, sa mga parang sama sa inyo ha, unsay dapat itudlo. Ang pinakadapat buhaton, pinakauna kinahanglan kamo subject sa iglesia ang gitukod ni Kristo. Kay mo man na iyang gisugo o man sila ang gisugo. Kay sumala pa ni San Pablo, Roma Kapitulo 10 bersikulo 14 hangtod 15, walay matudlo nga ebanghelyo kung walay magtutudlo nga gipadala. O kanang mga magtutudlo nga gipadala gikan gid kang Kristo kay bisan gani ang mga apostol gipadala na gyud ng Kristo niya ang mga apostol pod nagpadala pod sa ilahang mga disipulo. So buti pasabot ang unbroken sending of preacher or tawag ini mga teacher magsukod gid kang Kristo mismo. So buti pasabot ang gitulo ni Kristo discipleship. Siyempre, yung discipleship lagi mga teacher. Kaya dili man na mahimong disciple kung wala teacher. So ang problema ana nag-angkon-angkon ta nga we are disciples, yung problema wa tay teacher. Ano sa tanay mga disciples ta nga wa tay teacher? Imposible man nga ang libro na disciple. Pag yung disciple na ginay teacher. So ang simbahang Katolika kung tan-aw kini ang mga apostol na sila mga disipulo. Tao ang naidisipulo dili ang libro mo naidisipulo. Kaya uban man gud sir, nahitabo man gud tungod kay nagbasa ng Biblia disciple na sila dili. Tapos sila abot ana nagbasa ka lang disciple ka na. Ana di ay. Kung sa gyud ay meaning sa paan, sir? Sa day meaning of disciple. Ang term na disciple, ang buti pasabot, number 1 is learner. Learner siya. Disciple good siya. So learner, ang buti pasabot tinudluan, dapat siyang tudluan. Ikaduha receiver. Receiver of information. Convert siya. Yes, ang katong tawagan ng mga di-Katoliko, dapat converted siya. So ang buti pasabot from the time of the apostles, para dili masipyat ng giingon ni Kristo, naagid siya kanang unbroken succession gikan sa mga gisugo ni Kristo hangtod sa mga disipulo hangtod karon. Kay ingon gud si Kristo, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kung mayong kag kanunay, walay gutlo sa segundo, minuto, aw oras, adlaw, bulan, semana, tuig nga muhunong ang Kristo pag-uban. So buti pasabot, So unsa katuyuan sa Diyos nga Amahan diha sa John 3:16. salvation. Aron ta maluwas mo na kung si bisan kinsang tao nga dili mo tuo kang Kristo ug mopasakop sa iglesia ng gitungod ni Kristo, madisgrasya gud. San Juan Kapitulo 15 bersikulo 6. Si bisan kinsa nga dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sangaputlog ibalibag malaya hangtod bidauban. Kandidato kas daog wala ka ning iglesia. Migo, wala ko'y tawag anang pangutanag 15 nagkuan kay dili ta mo pwedeng mugawas kay di ba Bible alone lang man ka. Kapilay mo gisulti ganyan nga Bible alone ka. So dili ko magbase karon sa Biblia di ta mo gawas. Kinsa nga apostol, kinsa nga mga disipulo sa mga apostol nagtudlo nga ang Bagong Testamento 27 ka libro. Ang mga theologians ligi ang nag-arrange Dili madawat ilang gisulat pinaagi sa mga apostoles. Pinaagi sa mga apostoles. Migo. Ayaw kong tubagaan ng mga theologian kay dili man ka mutuoan ng outside the Bible. Pag mo quote kag theologian reference na
Reference na diri ko sa Biblia ba kay Bible alone naman ka mo. Kinsa nga mga apostol nagtudlo nga ang New Testament 27 ka libro. Wala tay mabasa ana nga nagsulti ang mga apostoles nga 27 ka libro ra ang New Testament. Dili na mabasa verbatim. Pero sumala sa ilahang mga sulat gikan kang Mateo hangtod sa Revelation giano na siya, gi-arrange na siya o kana siya nga pag-arrange. Ayaw kog tawag anang aditong arrangement kay outside the Bible naman gud na amigo. Outside na ba? Ako gisakyan ako ang imong pagtuo nga Bible alone. Nisakay ko ba? Wala ko nigamit og reference, ha? Wala ko nigamit og tawag anang referensya. Gusto na ko tawag anang dito ta sa imong giingon nga Bible alone lang ka. Wanang di ko pwede mo gamit og referensya kay ang imong pagtuo Bible alone. Ang ako ang pangutana simple kayo. Sumala ingon man ka walay tawag ana nakasulat. So buot ipasabot nagtuo mo og butang, nagtuo mo og tawag ining pagtulon ana kana New Testament 27 ka libro, maway nakasulat sa Biblia. Bi sumala man ang among gibasihan Bible alone, sumala sa mga nagsulat nga mga 12 ka apostoles. Og apil na diha ang kang apostol Pablo nga sulat. So, siyempre, dunay arrangement gihimo ang mga apostoles ana sa unang panahon, sa ilahang panahon. Usa na nga sitas. Usa na nga sitas. Nagi-arrange nila na. Dili nga na, no? Kay Biblia man ang ato. Ayaw ambak sa lain. Kinsa nag-ingon ni mga gi-arrange sa mga apostol? Ha? Ayaw ambak sa lain. Ayaw ambak gawa sa Biblia. Ana sa Lucas. Bible alone man ka. Dunay arrangement nga gihimo ni Lucas dire. Di kalimot ko sa ano. Ingon man katawag anang mga apostol man ka nagsulat. Kinsa na si Lucas? Apostol na si Lucas? Wa ka nagtuo di ay nga si Lucas walay gisulat. Dili nagtuo ko nga na gisulat. Ingon man ka nga ang tawag anang New Testament gisulat sa mga apostoles. Si Apostol Pablo. Si Lucas apostoles na. Dili na apostoles si Lucas. Kinsa man na pero si Lucas? nagsulat siya. Kinsa man na siya? Nganong naaman siya otoridad nga magsulat siya? Kinsa man naghatag ng otoridad nga gidawat niya yung sunulat? Kay di man siya apostol. So dili kadit mutuo nga si Apostol si Lucas. Ako nituo ko na. Dili ba ka mutuo nga si Lucas wala gitugutan o gitagag authority sa Ginoo nga magsulat? Wala pa ko niya magitagaan pagwa mabot lagi pangutana ta. Mo gani. Kinsa naghatag ng otoridad nga magsulat siya? Kay para madawat nato ang iyang sinulat nga scripture, apil sa scripture. Kinsa man, kinsa nagtudlo niya? Kinsa naghatag ng authority nga tawag inya magsulat siya? Sigurado na ang Ginoo. Kay ang sila sulat ni sila. Unsang sitas? Sila gipatnubayan sa balaan ng Espiritu sumala sa 1 Peter chapter 1:21. Migo, dili man ako pangutan migo. Kanang giingon ni mga Bible alone ba si San Lucas nakasulat man siya. Kinsa man ang nag-confirm sa iya nga kanang iyang gisulat madawat na as belong sa sacred scripture. So malas Biblia ayaw ambak sa lain, ayaw kog tagaig reference. Kaya di mamuto og reference. So, diri ko sa tawag anang sa Biblia, kinsay naghatag og otoridad kang San Lucas o kang San Marcos nga magsulat sila. Based sa nakasulat sa Biblia. Ang Ginoo pinaagi sa giya sa balaan nga espiritu. Klaro man na sa 1 Peter chapter 1, 20 to 20 ano. So, karang giingon bitaw sa ano, igala sa Lucas ba? Sa Lucas. Chapter 1. Sa Lucas ba? Tagaan ba? Idea. Sa Lucas o San Marcos ba? Okay, ingon sa first John, kung unsa ilang nakita, kung unsa ilahang nadungog, no, di ba? Gisulat nila ug mao'y ilang gipamalita. So, ibig sabihin, doon na sila gibasihan sa ilang pagsulat. No? Og sila gi-guidan sa balaan nga espiritu. O ngano mangutana man ka kinsay kinsay naghatag authority. Wala ko problema anang tawag kining kuan, wala ko problema. Ang pangutana ko lang migo, himo kang kritiko sa Biblia. Dili wala ko nimo kritiko. Ako'y nahimong kritiko nimo karon tungod anang imo ang pagtulon ang Biblia lang.
Oo, sa may gisulti dahil sa Biblia. Oo, pamatud-an ako nga Biblia lang yun. Tubagas ako, di. Tubagas ako. Tubagas ako. Pamatud-an lagi na ako sa imo ha. Kanang kang San Marcos o kang San Lucas, ingon makagigiyahan sa Espiritu Santo. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga nagtudlo ang mga apostol na kanang gisulat ni San Marcos o ni San Lucas gigiyahan sa Espiritu Santo. Ha? So ibig sabihin, di giday ka mo too sa 1 Peter 1:20-21. Wali mo na apsi ang ako ang tawag anang punto ba? Di mo man na akong bersikulo igala. Dala na nang sila tanan. Migo wa ko'y problema bersikulo gini mo to gipangutana ta ka. Ngano man kay diri ko sa imong teaching ba nga Bible alone. Why did ka na og referensya? Why did ka na nagreferensya kay Bible alone lang gani mo, di ba? Kasi ni panawa akong kwan. Gituuhan ninyo nga si San Lucas o si San Marcos ang ilang sinulat na bilong sa sacred scripture. Karon dinhi ko sa mabasa kay di mata pwedeng mo gawas. Kinsa ang naghatag nilang otoridad? Kinsa ha kay dili man specific kanang giingon nagigiyahan sa Espiritu Santo. Dili man specific kung unang mga libro ha. Kinsa ang naghatag otoridad ni San Marcos o ni San Lucas na kanang ilang gitawag og mga writings maapil sa sacred scripture? Ang Ginoo lagi, di man na pwede higala nga maghimo-himo sila, magtumo-tungo sila, nagsulat sila, pinaagi pod sa giya sa Ginoo kay gisugo sila. Kung unsa ilang gisulat, kung unsa ilang nakita, kung unsa ang ilahang sa Biblia kapitulo bersikulo nga gisugo sila magsulat. Dali ra kayo na higala, dili lang nimo madawat ang ako sa Biblia kapitulo bersikulo nga gisugo sila nga magsulat. Ang guide sa Bible, dili. Tumala sa 1 Peter chapter 1, verse 20-20, no private interpretation. So, the scripture not came by the will of man, di ba? For the prophecy came not by the will of man, but the will of God. At itong mga taong ito ay pinapatnubayan ng banal na espiritu. Ibig sabihin, dapat masabtan mo, naanay idea ang gihatag daan ang verse nga akong gihatag sa imo. Abot pasabot. Nganong mangutana man kasukwa, wala ka kasabot. Nganong mangutana man kasukwa, kinsay naghatag authority sila nga ang Biblia nga atong gibasa karon, wala man ni abot pinaagi sa kabuk-on sa tao. So, bot pasabot ang imuhang pangutana nagpasabot nga wa gyud ka motuo nga ang gisulat ni opinion migo Lucas migo imuha man ang opinion migo imuha man ang opinion respetuhon ko na imong opinion imo na ganang gikot sige salamat sa pagrespeto nga bawal ang personal interpretation mo ba tanang utana ko nimo di ba imuha man ang opinion respetuhon ko na ang tuadili karon ang ebidensya. Dawat ninyo ang libro ni San Lucas o ni San Marcos, dili man sila mga apostoles. Ako na po yung mukutanan nimo. Dawat ninyo ang libro ni San Lucas ug ni San Marcos. Lagi karon, tubagalas ako. Tubagalas ako. Gidawat man ninyo ang tawag ining libro ni San Lucas ug ni San Marcos isip kabahin sa sacred scripture. Nya bawat di man ta mo gawas. Di man ta mo gawas sa tawag ining Biblia kay Bible alone lang man ka. Unsang sita sa Biblia kapitulo ug bersikulo nga kanang gitawag og libro ni San Lucas ug ni San Marcos, kuan siya tawag ining nga factual siya at the same time maapil sa sacred scripture. Unsang sitas? Mo naman to ako ang higala, mo naman na siya kay sa ko amang God. Dili ko as a Bible alone. Dili ko ka naga-critics kung unsay gisulti sa Biblia kay ano man 100% nang akong pagtuo sa Biblia nga naa diri tanan ang angay na kong tuhuan. Mo na nga sa imong pangutana man God. Sa imong pangutana man God. Nagdig man gud ta. Migo. Nagdig man gud ta.
Gitan-aw nato, ang gitan-aw karon ang imuhang tawag ining paggituuhan. Gituuhan og kanang ebidensya nga gigamit. Mao bitaw sa Isaiah 34 kinsa nag-ingon nimo nga Biblia na wa katubag. Kaya ang imuhang opinion amo Biblia na kay libro gud na dili man na nun sekwitor man ha. It is a fallacy of nun sekwitor. Pag abot og New Testament kinsa pa nag-ingon nga apil na sa Sacred Scripture. Mao na gusto ka ba nagdikta based sa imong pagtuo nga Bible alone. Kay kami, kaming tawag ini mga Katoliko, nang sa Iglesia Katolika, pero di man mi Bible alone. Nga naman kay ang Biblia di explain sa iyang kaugalingon, ilabi na sa iyang kaugalingon kasaysayan.